Umaga! At syempre dito sa Radyo Agila, ang pinag-uusapan natin dito, negosyo. At syempre ako po ang inyong makakasama. Ako po si Kuya El Pangulayan Buelva. Okay, very exciting ang ating episode ngayon sa ikalawang Sabado ng buwan ng Enero ngayong 2013. Siyempre, mga bigatin, gaya ng sinabi ko sa aking Facebook, mga bigatin po ang ating mga guest ngayong second Saturday ng ating episode ng Super Entrepinoy, ang gabay nyo sa pagnenegosyo. Okay, hindi ko na patatagalin. Siyempre, unahin ko na muna ang isang super sikat, bagay na bagay sa programa. Super entrepreneur, super sikat, super bigatin na guest natin na magbibigay sa atin ng maraming money. Ang isang super speaker at isang business guru. Ayan, pag sinabi mong business guru, alam mo na ibig sabihin yan. Talagang yan ang isa sa mga pwedeng maggabay sa atin kung paano tayo magsisimula ng isang magandang negosyo at gabayan din tayo during. Kasi maganda na ang nangyayari kasi kapag simula tayo ng negosyo, yung pagsusustain ng negosyo ang mabigat dyan, di ba? Aalamin natin lahat yan sa ating panauhin ngayong umaga, si Sir John Calub. Ayan, magandang umaga So, good morning sa lahat ng nakikinig sa atin at good morning Kuya El. Yes. Thank you for inviting me here in your show. Oo nga, tagal ko ng pangarap na makadaupang palad at makasama dito sa Super Entrepreneur si Sir John. Ayan, magandang umaga. Sir John, bibilisan na natin. Gusto kong samantalahin lahat ng pagkakataon na makasama ka namin tungkol sa, alam niyo naman ang ating programa, gumagabay sa ating mga kababayan tungkol sa pagnenegosyo. Diretsong tanong na, ano ang iyong tip sa mga gustong magsimula magnegosyo? Well, yung unang gusto kong sabihin is, the first thing you need to do is you have to decide. Yun yung pinaka-important the first step. Decide what you really want to do. Kasi right now, a lot of people, what's stopping them from putting up yung sarili nilang negosyo is fear. Marami natatakot, diba? Lahat naman tayo siguro may pangarap tayo na gusto natin magkaroon ng sarili nating negosyo. So, first is decide. So, decide on two things. Number one, you have to decide that you want to start it now, di ba? Ayun ako, Sir That's John. the first thing. Usually ako din kasi na pag nakakasalamu ako ng mga gusto magnegosyo, nakikita mo yung eagerness. Pero pag tinanong mo, kailan mo ba binalak magsimulang magnegosyo? Pag sinagot ka, ay matagal na po. Ba't di mo pa sinisimulan? Marami kasing yung talagang nagsistop dyan is fear. So, parang mas malaki yung timbang ng why not to than why to do it. Parang gano'n. So, kailangan damihan mo yung, bigatan mo yung why you're going to go into business this year, di ba? Para, you can move your body into action. And pangalawa, of course, you have to decide what is it that you really want to start? Anong klaseng negosyo ba yung gusto mong simulan, di ba? Kasi, papasok ka, you have to make sure na yung itatayo mong negosyo is something that you really love. Kasi nga sabi natin, if you love what you're doing, you will not work a single day in your life. In fact, last year, I had a dinner with billionaire Donald Trump sa Amerika. Wow! And I had a chance to actually talk to him and na-interview ko siya. Tinanong ko siya sabi ko, if you can summarize into one statement your principle of success or yung success philosophy mo. Sabi ko, sobrang yaman mo na, what would that philosophy be? Sabi niya, do what you love and love what you do. Yun yung sabi niya. Simple lang, di ba? Oo. From a multi-billionaire. Simple, pero napakalalim, no? Exactly. So, yun yung kailangan mong gawin. So, you have to siguro take a short review or siguro gawa ka ng inventory. Nasaan ba yung skills ko? Nasaan ba yung passion ko? Ano ba yung mga kinahiligan ko na? Pero sir, medyo busisiin ko lang kanina kasi medyo nabanggit mo yung fear. Paano ba magagawa ng isang magsisimula sa pagnenegosyo ma-overcome yung mga fear na yan, mga takot-takot na yan? Yes, naku, mahabang usapan yan, Kuya El. Although, bibigyan ko na siguro sila ng mga konting tips ngayon, yung mga nakikinig sa atin. Well, first of all, yung fear kasi is, ang sa amin acronym yan false emotion appearing real. Di ba? Oo, So, ibig sabihin na
nakatago doon talaga sa, parang kumbaga yung fear para lang siyang nasa facade. Ibig sabihin, pero yung internal mo talagang, you know deep inside that you already know what you really want to do. Pero na ano lang siya, kumbaga nabablock siya ng fear. Para siyang smoke screen that you have to just get out of the way. Tuloy-tuloy ka lang. Well, yung first dyan is once you have decided to start it, kaya maraming natatakot kasi when you say business, ang unang programming kasi ng tao, yung mental programming natin, I need a lot of capital to start business. Yan, lagi Diba? yan. Maririnig mo, sasabihin sa'yo, wala po akong kapital wala po akong pera Yes, di ba? Maraming natatakot dahil saan ako kukuha ng pera, saan ako kukuha ng kapital. But here's my advice. Ito, nakuha ko to sa mentor ko kay Jack Canfield, yung author ng Success Principles and Chicken Soup for the Soul. Ito yung lagi niya sinasabi. By the yard, it's hard. By the inch, it's a cinch. Ibig sabihin, yung malaking goal mo, you break it down into small steps. Hindi mo naman kailangan na gawin na kagad na, for example, gusto mo magkaroon ng restaurant. Hindi naman ibig sabihin, magagawa ka na ng isang 600 square meter na restaurant at one time, yung nagsisimula ka pa lang. Maybe you can start small, di ba? Karinderya muna. Or not necessarily, pwedeng ganon, or ibig sabihin, you can move into steps na palapit ka na palapit doon sa pagput ng restaurant mo. So, let me give you an example lang. I have a friend who's a member of one of my colleagues sa Rotary Club. I'm a member of Rotary Club kasi. Okay. Now, meron akong isang kasama sa Rotary Club. Nasa ano siya nasa paggawa ng mga I would call this yung mga, alam mo yung mga, kunwari Christmas may mga figurines, di ba? Yung mga malalaking Santa Claus, ganyan. Yan yung mga ginagawa niya Mga handicrafts yan. Yeah, or pumunta ka sa Chinatown, may makikita kayo, alam mo yung pusa na gumaganon yung kamay na sabi nila nagdadala. Sa mga handicrafts tayo. Ganyan. Now, he was way back in the 70s. He wanted to do that business pero wala siyang alam tungkol doon. So the first step he did, di ba, is at that time nagkaroon siya ng opportunity to go to China and work in a factory na gumagawa ng mga figurines. Handicrafts. So pumunta siya doon, in-accept niya yung trabaho, he started as a regular laborer. And ginawa lang muna siya. Tawahan siya, di ba? So hindi niya muna kasi you need a lot of capital, di ba? Contacts, you need pero Sir Jan, medyo exciting yung kinikwento mo, pero bibitinin muna natin yung ating mga listeners. At syempre, nais ko munang batiin yung ating mga narinig tayo sa mga provincial stations natin. Sa DWIN 1080 kHz sa Dagupan, sa DZEL 1260 kHz Lucena, at sa 1224 XED Davao. Ayan, marami tayong tagapakinig dyan. At syempre, kay Paul, na masugid nating tagapakinig dyan sa Quezon, maraming salamat sa iyo pagsubaybay. Pero, magbabalik pa po. Huwag mong pipihitin yung talapitan. Nakikita kita. Ayan parang may x-ray vision ako, no? Magbabalik po ang Super Entrepinoy, ang gabay nyo sa pagnenegosyo. Sabi ko nga sa inyo, isa to sa mga dream interview ko na nagaganap ngayon sa pangalawang Sabado ng taong 2013. It's my honor na makapanayam ang ating super bigating guest natin na si Jan Cal. Alam nyo kasi, kaya ako sinasabing super bigatin yung ating guest ngayon. Pag nakita ninyo yung mga speakerships niya na ginagawa ay talagang maraming taong nakikinig, talagang sought after, na talagang even yung mga taga-probinsya lumuluwas para pakinggan yung mga tips. Actually, ang mga speakers naman nagbibigay talaga ng mga payo, gabay sa mga magnenegosyo. Ano nga sabi niya meron siyang tinatawag na money magnet. So, parang gusto ko magkaroon yan, Miss Bell, yung money magnet na yan, yung pera didikit lang. Kaya lang, Sir Jan, ayoko sana ng coin. Baka pag dumikit sa akin lahat ng coin, maging robot na ako, hindi na ako makakilos ng maayos. Gusto kong papel. Maraming papel ang didikit sa akin. Ibang currency. Hindi lang peso, may dollar, may Canadian, may euro. Anyway, nabitin po yung ating usapan, no? At mamaya, meron pa rin tayong isa pang panauhin, ano? Meron tayong panauhin na isa ring negosyante. Pero mamaya yan, medyo susurprise ko kayo dyan. Nakasama ko yan sa Kain Trep nung nag-hosting ako doon. Siyempre, ang topic na ang pinag-usapan natin kanina, sabi ni Sir Jan, do what you love and love what you do.
Yan ang dapat natin gawin para maghanap tayo ng money. Parinig natin ulit. Ayun, in a rich man's world. Okay, kinikwento niya, meron tayong isang kababayan na gustong mag-handicraft, yung mga figurines, no? Magnegosyo nun, pero pumunta muna siya ng China. Nag-work muna siya as an employee. Kasi wala naman siyang kapital eh. Mm-mm. But he envisioned na talagang to be the biggest supplier and biggest manufacturer ng mga ganyan dito sa Pilipinas. So he went there. And you know what, it started sa trenches. Ibig sabihin yung pinakamababang posisyon. Siya mismo yung naghahalo ng semento. Then sabi niya, nung nandun na siya, ginawa niya, nagpa-assign sa iba-ibang departamentos. For example, medyo lumipat siya ng marketing. Then lumipat siya ng for example, ng customer service. Pinag-aralan niya bawat step. So hindi naman niya binigla. Pero as he stayed there, of course, nakilala niya yung mga supplier ng mga items na kailangan para gumawa ng mga figurines. And nagkaroon na rin siya ng mga connection sa mga customer na malalaki. And so, when the time was ready, nakaipon na rin siya ng konti. Alright? And of course, yung experience, and alam niya na, tsaka bumalik siya sa Pilipinas at sinimulan niya. And nagulat tayo ako sa kwento siya, sabi niya, John, it came to a point, sabi niya sa akin na tawag dito, may kunwari, gusto niyang bumili ng something, parang kinukuha na niya sa cabinet sa sobrang dami niyang pera nung time na yun. Punong-puno ang pera niya. Punong-puno yung cabinet niya ng pera. Parang yung time na yon sobrang naging parang sumabog talaga yung business niya. But going back to the point is, sabi diba, by the yard it's hard, by the inch it's a cinch. Ibig sabihin, you take small steps. Ibig sabihin, yung goal mo, iset mo yung malaking goal mo, and then what you do is you break it down into small steps. Kasi kung iniisip mo na, for example, wala naman akong 2 million para magtayo ng restaurant ko, hindi mo talagang magagawa agad, di ba? Imposible. Di ba? So, sabihin mo sa sarili mo, if I plan to do this, for example, to launch this in 1 year's time, what is the action that I need to take every month to bring me closer and closer to that goal? So, yun yung ginagawa natin to start a business. Then, yung last na advice ko is, may tinatawag kasi kaming sa business na principle of success. I also learned this from Jack Canfield. Yung tinatawag na ready, fire, aim. Marami kasing tao, ang ano nila is ready, aim, fire eh. Kaya wala silang nasisimulan. Di ba? Baliktad, ready, fire, aim. Now, sabi ng mentor ko, wag mo nang antayin na maging perfecto yung sitwasyon. Simulan mo na ngayon. Di ba? Like, to give you an example, yung bagong restaurant ko kasi bubuksan ngayong March, no, dito sa Tomas Morato. Now, nung time, malapit lang dito yan. Malapit lang, no? Ngayon, nung time na in-envision ko, no, unang thing is, wala akong chef na ilalagay pa, ayusin yung menu, kasi may gusto kong klaseng na menu, gusto kong maging healthy yung food eh. So, nauso ngayon. Yes, and then kailangan ko ng, for example, ng gagawa ng furniture na, kakaiba kasi yung furniture na gagamitin namin, meron siyang theme. Now, nung time na, wala pa talaga lahat yan. Pero sabi nga ng mentor ko, ready, fire, aim. So, sabi niya, wag mo na antayin na maging perfecto bago mo buksan. So, ang ginawa ko, just last December pa lang, 3 months before March, di ba? Ang ginawa ko, binayaran ko na yung contract of lease. Ibig sabihin, yung lease pala na yung rental, binayaran ko na. Siyempre, may advance. Sinaran mo na yung kontrata. Yes. So, wala pa lahat, di ba? Oo. Pero magugulat ka, lahat na kailangan kong resources started appearing one by one. Yung mga contacts at mga kaibigan na related sa food industry na hindi ko naman yung iba kilala. Started appearing. Dumidikit na sa'yo. Yes. Naku, yan. Started offering me their services. And it's exactly what I want. Sila yung kailangan ko talaga. Sir John, ayun yata yung sinasabi mong money magnet. Yes, dumidikit na sa'yo lahat yung pera. Na-attract mo yung mga... Na-attract mo yung maganda. Pag sinet mo na yung intention mo and then you take action on it, lahat ng it's going to be, it's what I call effortless success or effortless attraction. Lahat na kailangan mo will come into place. Alam mo, Sir John, yung magnet na sinasabi mo, money magnet, ito naman sa isang guest natin, gawin natin siyang case study, no? Ng isang example na dinikitan ng maraming pera rin dahil sa magandang pagpapatakbo sa negosyo. Medyo mamaya i-analyze natin kung ano yung magandang ginawa niya, bakit nangyari sa kanya yung magandang pagninegosyong yan. At syempre, ang ating panauhin ngayon, ang aking nakasama as co-host
sa isang forum ng Ka-Entrep, si Miss Ava Sarmiento. Magandang umaga sa iyo, Miss Ava. Magandang umaga, Kuya El. Ayan, sinasabi ko na eh. Mga nganid na naman yung mga co-anchors natin dito. Maganda ang boses at maganda rin siya. Kung makikita niyo siya sa kung naka-teleradyo tayo ngayon, napakaganda ni Miss Ava. Ayan. Miss Ava, pakikwento naman po yung negosyo. Actually, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sa dami na nila, no? Pero, mas kilala kasi ang kumpanya na France Avian as import and export company. It's actually, ang mainstream ay water refilling station and laundry business. So, but it takes already, right now, masyado na siyang malaki to be actually in different kinds of field ng business. So, bale, kayo po ang nag-i-import Yes. ng mga machines na ginagawang water refilling station. Mhm. Nako, napakaliit na negosyo, no? Walang kwenta-kwenta. Super hero. Pero masaya. Pwede paki-elaborate yung how the business goes. What do you mean? Ikaw yung mismo gusto mong water refilling station o Yung business mo muna. Alright. Paano mo siya sinimulan? Ano yung mga difficulties? ito ang nakakatuwa kasi palagay ko kapag tama yung sinabi ni Sir John na hindi siya dumarating as is na pag nakita mo yung opportunity at grinab mo, doon ako nakita kong mas nagiging successful yung businesses na pinagsimulan namin. All of this, by the way, is by accident. Hindi Aba? ito, Mhm. hindi totoo. I have worked with a corporate company ng Ayala, and so sa Globe Telecom for Akala ko di mo babanggitin eh. Specifically. Anyway, di But ba, then, sponsor namin ng Net25 may Access SIM, ang Globe. Sige, alright. continue. So, ibig ko sabihin, it actually gave me the opportunity to have a very stable na background in handling a corporate Account. na mga negosyo. So, nakita ko how they handle it when it comes to employee and employer Kumbaga, relationship. nakita mo doon sa kumpanyang pinasukan mo yung disiplina. Right. Mm. And yung marketing strategy, yung nationwide na campaigns, yung mga ganyan. So, we having with that, yung background na ganyan, it actually pushed me when we had a water refilling station of ourselves, of our own. Nag-start yan mga about 7 years ago na 1 million pa ang mga water refilling Oo, station. mahal noon. Oo, parang milyonaryo ka muna. Magugulat ka ngayon, 150,000 na lang. Pwede na. Right. Mm-mm. And dahil iniisip ko na kung mas marami kaming matutulungan at mas marami ang options ng mga entrepreneurs na get into business like that, then mas marami ang chances na mas maganda ang income ng Philippines. So, At mas marami ang makikinabang. right, hindi lang kami. So doon lang nagsimula siya, nasira yung isang pyesa Nung ng water refilling station. And since hindi naman ako technical na person, napilitan akong pag-aralan siya. And would you believe, kami na ang gumagawa nun ngayon. Aba? And this time, kami na nag-i-import and export Ano ka ng na rin ganung na? klaseng equipment. Super technician ka na rin, ha? Ganun Pero talaga, no? pinag-aralan siya. Kailangan kagaya ng sinabi ni Sir John kanina, yung kagaya ng story na binigay niya, yung Pilipino nagpunta sa China, inalam lahat yung departments nung paggagawa ng figurines o nung handicraft. Yes. Diba? Para ikaw din, pinasok mo yan, aksidente. Oo, na tapilo ka sa paggawa niyan, no? Na aksidente, pinasok mo yung pagninegosyo ng water refilling station, ngayon nabusisi mo ngayon. Ano yung mga dapat matutunan? Yes, and it doesn't stop there. Kapag nandun ka na, what are the other opportunities you can actually grab? The reason na we have laundry station right now. Pero bago kita bitawan at magkaroon tayo ng commercial gap at intrigahin muna kita. Sige, go. Ano ang pinaka ayan, kasi maganda yung kinikwento mo eh, puro magaganda yung nangyari. Ano naman yung malaking dagok na nangyari sa'yo doon sa pagsuong mo sa negosyong yan? Actually, yung pag-handle ng pera. Yes, you Okay. really have to know and project kung magkano na yung lumalabas at papaano mo natin trace back kung ikaw ba'y kumikita. Yan yung kalagahan nung yung tinatawag nilang paglilibro.
Di ba? Di ba, Sir John? Nako, mamaya sa pagbabalik natin, busisiin natin yan, ano? Yung mga problema na sinusuong ng mga pumapasok sa negosyo. Yung minsan siguro, Sir John, Miss Aba, meron itong departamentong hindi nadaanan, ano? Kumbaga may subject sa school, hindi binagsak niya o nag-cutting siya, absent siya. Yan, sa pagbabalik natin, bubusisiin natin yung mga problemang yan. At sa tulong ni Sir John na isang business guru, ayan, at ni Miss Aba na based on her experience, dinaanan niya mga negosyong yan, yung mga problemang yan, mapag-usapan natin yan na makatulong tayo sa sambayan ng Pilipino. Ayan yun Magbabalik po ang Super Entrepinoy, ang gabay nyo sa pagnenegosyo. Sa mga nagtatanong kung kailan ba nila ako makikita dyan sa telebisyon, konting-konti na lang. Medyo may konti na lang tayong iniintay at makikita nyo na, hindi lang maririnig, makikita nyo na ang Super Entrepinoy at si Kuya El sa TV. Ayan, pag nag-teleradyo tayo. Sabi lang naman huwag mo tayo masyadong naniniwala, ano? Okay, binitawan natin kanina yung case study natin with Miss Ava Sarmiento, yung tungkol sa mga suliraning kinaharap niya sa kanyang pagninegosyo. Ang sabi niya kanina, yung parang, ano sabi mo ba, Miss Ava, tungkol sa... Yung tungkol sa kung dapat nakikita mo kung pumapasok na pera Yun. at lumalabas na pera. Dapat kitang, hindi lang kita, hindi lang may kita. Dapat yung kita, nakikita mo. Yeah. Ang hirap doon, Exactly. may kita nga, hindi mo naman nakikitang, akala mo, kumikita ka, yung pala, hindi ka naman kumikita. O yun, medyo may twist yun, no? Ikaw na mag-elaborate niya, ikaw ang malaki ang kinita. Miss Aba. Okay. Minsan kasi, dapat yung, lagi akong, since we were actually consulted by Willie Arcilla, ang sabi niya, your doors must be open in front na malaki and the door at the back should be smaller. So, ibig sabihin, your opportunities na pumapasok should be bigger, but then, ang exit dapat din ng pera mo, dapat mas maliit. Ibig sabihin, ikaw nagbibigay ka ng controls in seeing to it Nako. na wala ka, hindi ka nananakawan, yung binibenta mo Kumbaga, tama ang prices. Salo mo lahat, parang embudo. Right, oo. Di ba? The funnel, Embudo kasi, embudo, malaki ang entrada, pero sinasalo niya lahat. Pero pag dumali na siya dun sa loob pa ng embudo, mas maliit, mas kontrolado. Yes. Paano mo ginawa yan, Miss Ava? Una, hindi kasi ako, pag micro ka pa lang kasi noon, naiisip mo, parang mahal yan, hindi na kailangan ng ganyan, kaya ko yan. But the thing is, kapag lumalaki ka at hindi mo nakokontrol yan, yan lang din ang papatay sa'yo. So what we did, we actually have two hands. Hindi ko kaya ang accounting ng aming company and therefore I hired one. Na para siya yung mag-i-in-charge na at siya na lang mag-report Miss sa Ava, gusto ko yun, no? Tanggapin mo na mayroon kang mga aspeto sa negosyo na hindi mo na kayang gawin. Although, alam mo rin, meron lang kailangan pang mas tumutok. So, that's the time we decided na mag-hire ng accountant. Okay. Big time talaga to, Sir Chan, Okay, Miss Ava, tapos? And then, nung nakita kong, lahat ng pumapasok na pera ay talaga naman palang pumapasok. And so, nakita ko na Nakita mo na kumikita ka. Oo, tama, exactly. At hindi lang yon, yung pera na yon, kung babayaan ko lang siyang ganyan, dumadami lang siya, sayang lang siya doon. So, it was a responsibility again, na nga pala, then I really have to think another business so I can use Kailangan it mo again. mag-decide na naman. Oo, kailangan mo magdesisyon na yung mga kinikita mo, kumita pa, ng kumita, ng kumita, ng kumita. Right. Kaya yung money magnet natin, ganun talaga ang concept. So, ano naman ang sinunod mong negosyo nun? Laundry business. Ay, oo, kakambal yan Related kasi yan. Oo. Dun sa tubig, di ba? Yung dami ng tubig. Kasi alam, ang pagkakaintindi ko dyan, Kasi yung ma-waste yung tubig. maraming waste ang kapag nag-water refilling Refilling. station ka, maraming waste na waste na tinatapon. Yes. Na samantalang kung gagawa ka ng laundry business, yung mga tinapon mong tubig from your
water refilling station, pwede mong gamitin. Yes. Tinuruan kami to have a social responsibility. Yan So, na. ibig sabihin, kung ikaw nagtatapon, sabi ko, ano nga bang may tutulong ko? Kung ito ang negosyo ko, then why is my social responsibility? Oo, Nagtatapon ka ng tubig. Aba, And so, we pangit yan. came up with laundry and car wash business. Ayun. To attach. But the thing is, hindi na naman ako marunong yan, Kuya Panibagong El. negosyo na O, naman di ba, yan. nag-aral na naman ng girl lalo. Di, sabi ko, o sige siya, yung hirap na yon dinaanan ko. And would you believe now, isa ako sa mga speakers kapag merong laundry seminar, nationwide ng Whirlpool. Ikaw ang ano, ngayon binabanggit ka na. Ay, mali. Okay lang, nabanggit mo na. Ikaw pala ang sa larangan ng paglo-laundry business at water station, ikaw ang queen. Right, ng kasi first time pagtuturo ito. niya. Oo. Nakakatuwa naman na sa mga speakerships mo, ano naman ang mga usually tinuturo mo? Ito yung kung paano nga magsimula ng water refilling at yung laundry business itself. Nako, mamaya ibigay mo yung mga contact numbers mo at alam ko may mga nakikinig sa atin na interesado na magpa-coach tungkol sa nenegosyo ng water refilling station. Tatlo to water refilling station, Car wash. laundry at car wash. Ayan, mag-anak pala yan. Magpipinsang buo yung mga negosyong yan. Na hindi sila magkakakontra, kundi magkakaayon at nagpapasok ng maraming money. Ayun, di ba? So, balik tayo, Sir Jan. Sa mga ngayon lang nag-tune in sa ating programa, si Sir Jan po ang isang sikat at sikat na bantog pa no? Sought after na business guro at speaker na nagtuturo at gumagabay sa sambayan ng Pilipino sa ampanigman ng daigdig na kung paano ang tamang pagnenegosyo. Sir Jan Calub, pwede paki-analyze natin yung ginawa ni Miss Aba? Actually, I can relate kasi dun sa mga struggles and pinagdaanan ni Miss Ava, and I think what she did was very, very good. Yung tama yung sinabi niya dun sa, I agree with yung sinabi niya dun sa financial part. You have to really safeguard it. Now, kasi pag nagnenegosyo ka, ang talagang challenge dyan is may mga hidden cost kasi. Na hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita. Akala mo, pag di mo sinisiyasat, akala mo parang ito yung laman ng pera mo, biglang ng bangko mo. Pagtingin mo, after a while, biglang, ba't biglang bumagsak ng ganito? Akala mo, ang dami-dami mong pera. Yes. Sige, nakaka-relate si Miss And, Aba. well, ang daming nagsasabi, like for example, when I do, I have an accountant also, nag-hire na rin ako eventually. Di ba, ito yung unang nangyari sa akin, nung palaki, I couldn't afford an accountant na, muna, so we got a third party, parang service outsource muna. Then, we had our own. So, ganun din small steps. Tapos, yung point doon is, you have to really, I would say, hindi ka naman kailangan maging kuripot, no? Katulad nung sabi nga niya, pag kailangan mo pala ng ganitong gamit kasi nag-e-expand ka, huwag mo namang hindi bilhin. Kasi kung part yun ng pag-expand mo, you go and get it, Parang diba? dire-deprive mo naman yung negosyo mong lumago. Exactly. Marami kasing parang businessman, parang, pwede na yung ganito, hindi ko naman kailangan yan. Alam mo naman na talagang kung i-expand mo na, you're trying to cover a bigger area or you're expanding internationally. Pero Sir Jan, paano to? Paano po kung ang isang maliit na negosyo, kagaya nung nagsisimula pa si Miss Aba na hindi pa siya nag-hire ng accountant, ano ang tip natin sa kanila? How they can check na yung finances nila ay okay? Well, of course, yung kasi dyan is, you have to have regular meetings with your finance department. Kailangan talaga, tapos may report siya, may regular reporting, and then you have to put controls. Hindi pwedeng talaga na hindi ka nagtatala, hindi ka Kasi nag-check. yung story ko kasi, life story ko, di ba? I was a successful businessman when I was still young, pero nalugi nga yung mga negosyo ko and bumangon ako ulit. Pero nung time na I learned a lot Like for example, yung signatories namin before sa cheque namin sa business, di ba? Marami. Ang dami niyo pipirma, May mga yung isang partner ko, tapos hindi mo pala ganun kakilala pa yung tao, and then syempre naikutan ka, nalabas niya yung pera. So yun yung tinasabi niyang controls na dapat right from the beginning you have to set yung mga controls na parameters, and kailangan trusted mo din yung mga tao mo, di ba? Si Donald Trump yun na lagi yung sinasabi niya parang be careful who you trust.
Oo nga. Kasi kahit ano mo na yan to the, natatawa ko, extremes na kayo sinabi niya. Parang, if you trust too much, kay mga tao nasa paligid mo, they will get not only your money, they will even get your wife. Sabi niya. Oo nga, extreme no? Extreme. So, Nga naman, so kasi, kailangan may control. kasi sumobra yung pagtitiwala mo. Oo. Actually, hindi naman sobrang pagtitiwala yun eh. Medyo may kapabayaan ka ng ginawa. yes. Diba? Ibig sabihin, Kasi it is a must na magtiwala ka. Kaya nga mga kinuwang partner eh. exactly. Pero kahit may tiwala ka, iba pa rin yung merong processes na for control eh. Nako, napaka ganda ng ating mga nagiging talakayan. Okay, sa mga gustong makilahok sa ating programa, may ilang oras pa tayo. Maaari niyo po kami i-text, nakalimutan ko kanina. 0915-8911-008. Ulitin ko po, 0915-8911-008. At sa isa pa po nating numero, 0933-164-6459. Ayan, ulitin ko daw. 0933-164-6459. Okay, balikan pa rin natin si Sir John Calub, ang business guru, super excellence na speaker. Grabe Sir John, pahinga ng ticket. Tungkol naman dito sa mga nakapagsimula na ng negosyo. Medyo ang nagiging problema, may mga makaka-relate sa ating mga listeners natin ngayon. Okay, nakapag-start up ka na ng business, nakapagsimula ka na. Ang kasunod na challenge dyan, yung how to sustain your business. Paano mo mapapanatili yung negosyo mo? Dahil marami tayong nakikita sa paligid natin, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala, na simula ng negosyo, bagsak ng bagsak, negosyo na naman ng negosyo. How to avoid ng failure sa pagnenegosyo? Well, I would say yung failure kasama yan, no? I mean, we become successful base din sa dami ng failures natin eh. Kasi failures are always stepping stones to success. But one of the tips that I would give is actually yung sa hiring eh. Kailangan I think lagi ko sinasabi, you hire slow, you fire quickly. Ibig sabihin, yung tao mo kasi, yung galing ng mga tao, napaka-important eh. Kung sino yung crew mo, yung force mo. Mapiling mabuti. Mapiling mabuti. So, take time to really interview. Kasi minsan, pag-start tayo, pwede na yan. Ito, okay na yan. Di ba? Agresibo naman. Oo, pero yung sa interview process namin, kunwari sa amin, we let them go to a 3-step interview, may final interview may pa sa proseso dulo. talaga. Dati, mabilis lang eh. Pero ngayon kasi lumalaki na, we have to be very careful. Kasi one wrong hire, or it will cost you a lot of money. Oo. So, yun yung very, very important. Kaya maraming labor cases eh, no? Oo. So, doon pa lang, i-do a background check talaga. Kung sino ba yung tao, ano ba yung ano niya. Then, yun, if you get kasi quality people, yun talaga, if you get the best people in each field, kunwari, magaling yung accountant mo, magaling yung artist manager mo, lahat. It's going to they're going to play a very, very big role in making your company a good success. Now, sabi mo, paano hindi nasusustain? Kasi minsan, nga, yung quality ng mga tao nagpapatakbo, hindi naman ganun ka-dynamic. Diba? So, pag hindi ganun kagaling, ikaw lang ang magaling, hindi pwede yun. Although, hindi ko naman sinasabi na pag may nakuha ka, hindi na siya pwedeng gumaling, you can send that person, you can train that personally, ikaw, or send them to training sa labas. That's why I have my seminar. Ayun, ako, mamaya, babanggitin sa atin lahat ng mga services na ino-offer ni Sir John Calub at yung mga malalaking seminars na gagawin niya, i-update tayo dyan ni Sir Calub. Sa pagbabalik natin, tutok lang, walang aalis Pag-usapan naman natin yung mga kahalagahan ng mga trainings. Yung mga patuloy na pag-aaral kagaya ni Miss Aba. Mamaya tanungin natin sa kanya paano niya ginagawa na ang mga negosyo niya ay palago ng palago. Ano yung mga nakakatulong sa kanya. Yan ang alamin natin. Dahil yan ang kailangan din nating lahat matutunan. Sa pagbabalik ng Super Entrepinoy, ang gabay nyo sa pagnenegosyo. Nais ninyong magbago ang takbo ng kinabukasan ng pamilya? Join the Livelihood Entrepreneur Incorporated. Nasa second floor Cabrera Building.
Timog Avenue, almost corner EDSA, Quezon City. Ayan. At syempre, patuloy natin pinag-uusapan. At sa huling gap natin, ito na yung pang-sustain natin sa ating pagnenegosyo. Ano yung mga dapat nating gawin para yung patuloy nating masustain yung pagnenegosyo? Medyo puntahan ko muna si Miss Aba kung ano yung mga ginagawa niya para ang negosyo niya ay masustain. Ayan, maganda, magpatuloy ka magkwento, Miss Aba. Oo nga. Paano nga ba? Well, naniniwala ko na ang ginawa namin is to keep you on heat, in heat. Ibig sabihin, to keep the heat burning inside you. Kailangan laging mainit. Dapat nasa isa kang organization. Kaya, ng puro entrepreneurs din, tulad ng Ka-Inter, kung saan din tayo nagkakilala. Dahil naniniwala kami. Ano na itutulong sa'yo na ikaw ay miyembro ng mga gantong mga samahan ng mga negosyante? Well, unang-una kasi, nakikita mo yung trend ng naakala mo, yung problema mo, ikaw lang may ganun sa mundo. Oo nga. Yun pala, hindi. Ito ay hindi ba naman kasi... Pinagdaraanan, Oo, dinaranas din ng mga katulad ng negosyante. Lahat pala ng ito ay talagang dadaanan mo, masusugatan ka, pero pag nag-heal ka naman, you can help others too. So, yung point na pinagdaanan ko, it has to be learned by someone else kasi dapat para maging makasaysayan naman yung dinaanan mo, hindi na daanan ng iba. Para at later on, nagiging group support ka rin. Right. Tapos ang Ka-Interp actually, since it's a parang organization na may mga libreng mga seminars, trainings and all, nakatulong sila ng maigi sa amin para i-sustain sa areas na or department namin na medyo weak. Nakakapag-consult kami and then they give us actually tips. In particular, sa mga naatinan mong seminars, in particular, kahit na sa ano man yung seminars na yan, ano na itulong sa iyo para mapaunlad mo yung negosyo mo? Unang-una, napakalaki ng naitulong nito dahil when we talk about importation and export, nag-export ka, hindi mo siya nakukuha sa eskwelahan. You don't go to a school, you study it. No, you go to a training. Wala namang kurso sa eskwelahan na exporting, ano? Yeah. Diba? Importing, exporting, eh, no? And so, doon ko lang naintindihan na kapag pala umattend ka sa trainings na ganyan, makukuha mo na yung pinaka bird's eye view ng papasukin mong negosyo. Kami napilitan kaming pag-aralan kasi may demand. Kukunti lang talaga ang mga equipments na dumarating dito. Ba't nga ba hindi natin pag-aralan kung paano dumating yan dito? At komplikado yan, hindi Ay, basta-basta mahirap. bagay. Maraming mga batas, maraming mga dapat sundan, di ba? Yes, doon pa lang para kang pencil. Sinasharpen ka ng maigi para sumulat ka ng maigi din. Maigi at maraming susulatin, ano? Correct. Mukhang kailangan may reserba kang pencil para maisulat mo lahat. Ibig sabihin, marami tayong dapat gawin para mapaunlad pa natin yung ating negosyo. Sir John, ayan, speaking of, sabi niya kanina, she's attending seminars. Gaano ba talaga kahalaga ng yung mga nagsisimulang magnegosyo at mga nagnenegosyo na ay magandang patuloy na umattend ng mga seminars? Yes, lagi namin sinasabi meron kami kasabihan sa training na if you're no longer training, you are already dying. Di ba? Ayan. Ibig sabihin, simula ka ng mamatay. Mas simula ka na mamatay. Mas mamamatay ka, di ba, as a person if you're no longer expanding your wisdom, di ba, yung knowledge na meron ka, yung mga skills and talents mo, di mo dinedevelop. And secondly, yung business mo rin. Kasi yung business, we have to be always using yung, siguro, state of the art, yung latest na mga processes na dapat natin gamitin. Or, kasama na rin dyan yung equipment, di ba? Kailangan upgrade. Kasi maraming companies that you will see na nung 1970s nag-boom. Sobrang laki. Pero, hindi na kasi sila lumaki ngayon. Biglang bumagsak na wala na, hindi mo na makikita mo parang nabulok na yung negosyo. Kasi, parang kung halimbawa, magtinda ka ngayon ng beeper, sino bibili sa'yo? kasi hindi na sila nag-innovate. Di ba? Part of innovation yun nga is upgrading ng mental skills ng tao plus yung equipment. Di ba? So, yun yung dalawa eh. So, training is very, very important. Kasi, hindi lang naman, akala ng iba, ang upgrade lang is gamit lang. Pero, sa totoo lang, yung utak ng mga tao, kailangan mo rin i-upgrade. I-upgrade, oo. Kaya sa seminars namin, marami kaming training na ganyan eh, to upgrade yung minds ng people. Alam ko, napakarami niyan, Sir Jan. Umpisaan mo na. Well, kasi yung una dyan, ano ba yung pinaka-important na skill that one businessman has to have? Ano nga ba?
ano yung number one skill? Yun yung tanong di ba? Ito, talagang pinag-aralan, ano ba yung dapat na meron na skill ang isang tao? Na Oo. para mag-isa, ano yung number one factor that makes the person very important? And you will be surprised, it's what we call communication skills. Yun. Google ka, lahat ng CEOs, di ba? Like the late Steve Jobs, lagi kang haharap sa TV, lagi kang haharap sa public, sa mga tao mo. Sa radio, katulad dito. Radio, you're always going to give a speech, di ba? So, you have to develop your communication skills to the highest level. Yun And part of communication skills is yung selling skills mo. As the CEO, president of a company, dapat magaling ka magbenta. Magaling ka magbenta. Kasi lagi ka nagbebenta For example, you need investors to put in money to your company. That's sales. Hindi ka nagbebenta ng produkto, pero ang binibenta mo doon, bakit sila dapat magbigay ng pera para pondohan yung company mo, di ba? For example, may bago kang produkto. You're actually telling people why this product stands out, di ba? Bakit ito yung dapat nilang piliin compared dun sa others. So everything is selling and that's communication basically. And so in our seminars, we have a range of mga communication courses. And a lot of the communication kasi na tinuturo right now when you go to school, mostly they are verbal lang kasi. Pero sa pag-aaral namin, ang pinakamalaki palang communication is tinatawag na body language. So which is non-verbal skills. Pag may kausap kang tao, mas malaki yung factor ng non-verbal, yung galaw ng katawan mo to communicate. Kesa doon sa sinasabi mo. Kesa sa sinasabi mo. Which is sa school, di natin alam na ganun pala kasi yun. di ba, napaka-awkward naman na kausap mo hindi mapakali, pero may binibigay siya instruction sa'yo, di ba? Parang, ano ba talaga? Yes, mag-google ka. Yung words, tsaka yung tono ng boses natin. Words affect your communication by only 7%. So, yung iba kasi parang meron silang konsepto na kailangan magaling ako mag-English, magaling grammar ko para maging successful ako. Not necessarily, because words affect your communication 7% lang. And yung tono ng boses mo, mas malaki pa nga Mas importante yung tono ng boses mo Kasi yung tono ng boses mo, that's 38%. Pero yung pinakamalaki pa rin is yung body language, yung galaw ng katawan mo, which is 55%. Nako, yan ang mga seminars na kinukonduct mo. Tinuturuan namin yung mga tao how to communicate when you're negotiating, when you're selling, harap ka sa TV, and so on. So, ito yung mga tinuturo namin. Ito yung tinatawag namin ultramagnetic persuasion. Ayan. How to become a persuasive and influential businessman. Para pala ngayong Voltes 5, no? Ultramagnetic, di ba? Paano mo magagawa na yung personality mo, alright, is magnetic sa public. Ibig sabihin, unang kita pa lang nila sa'yo, gusto ka na nila. Gustuin ka Gusto na. nila makipagnegosyo Hindi sa'yo. ka pa nagsasalita, parang, halika na. May tiwala na sila. Magpirma na kagad tayo sa'yo. ng kontrata. Exactly. Yun yung isang seminar Napaka-exciting nung mga kinokonduct mong seminars, no? Pero bago mo pagpatuloy iba pa, at alam ko meron ka pang ipopromote na seminar, Miss Aba, medyo pakibigay mo na rin yung mga contact numbers para dun sa mga interesado naman na magnegosyo ng water refilling station, na may kapatid na negosyong laundry at car wash. Ayan. Well, very simple lang. You can log on and check us out at www.franceavian.com. Nako. Very simple. All the instructions and addresses are all there for the 4 branches that we do have. Nako, yung saan yung mga branches mo? Meron akong Binondo, Tondo, Quezon Ave, Ay, at malapit saka lang. sa Bulacan, Marilao. Ayan. Doon sa mga hindi nakakuha nung kanyang it's a website, no? Website, right? Kung sa mga hindi nakakuha ng website, abangan nyo na lang doon sa aking Facebook account Yes. na i-post natin, no? Miss Bell, no? Sa account ko sa L Pangulayan Buelva. Huwag yung L Buelva lang, yung kompleto. L Pangulayan Buelva. Lahat ng contacts, websites, numbers ni Miss Aba sa mga interesado magnegosyo. Ako I can tell na si Miss Aba ay talagang matutulungan kayo ng tama sa pagnenegosyo ng water refilling station, etc. /// Marami pang kapatid na negosyo yan. Ayan, Sir John, yung mga seminars mo na malapit na. Alam ko sunod-sunod yan ngayong January. Yung isang side kasi naman, aside from skills, yung pinaka-importante naman on the other side is yung tinatawag na mindset. Kailangan ka magkaroon ng pag-iisip na isip pang mayaman. Hindi yung gusto ko yan. isip dukha. Yung isip dukha kasi tinatawag natin poverty consciousness Oo. So we want to move from poverty consciousness to prosperity consciousness. At paano mo gagawin yon? Now, yung mga nakikinig sa atin, kung yung lahat ng nakikinig sa programa ngayon na gustong yumaman, gustong magkaroon ng multi-millionaire mindset,
ang suggestion ko, you might want to attend yung seminar ko next week na ito no? Timing na timing. Timing sa Pag-imbita mo pagpurot. sa akin dito, Kuya El. Ito yung tinatawag naming seminar na How to Become a Money Magnet. How to Become a Money Magnet. Now, sa seminar na ito, tuturuan namin kayo kung paano magkaroon ng pag-iisip mayaman. At pangalawa, tuturuan din namin kayo ng yung pinaka-powerful na money management system. So, paano magtabi ng Sistema pera. ito. Sistema ng pagtatabi ng pera. In fact, sobrang powerful ng seminar. I can teach you how you can become a multi-millionaire whether you are just an employee earning minimum salary or kahit businessman ka na kumikita ng malaki. Kasi dapat natin tandaan, hindi sa laki ng kinikita natin ang importante. How much you save, how much you invest, and how much you grow your money. Yun ang pinaka-importante. Tsaka crucial yan eh. Ano yung gaano kalaki na itatabi mo at napapalago mo dun sa na itatabi Naitabi mo. mo. Oo. Doon pala sa pagtatabi, maraming Pilipino yumaman, nawala ng pera eventually, bumalik sa pagiging mahirap. Dahil walang nagturo sa eskwelahan kung paano magtabi ng pera. Ito, yung yung sa seminar na to, tuturuan niyo sila ng tamang sistema. Yes. Kasi maaaring meron namang sistema kayong ginagawa. Kaya lang, itong formulang ito, tested. Tested now. Tested and proven by thousands. We have trained over 100,000 Filipinos internationally. Now, yung seminar, saan ba ito gagawin? No? Ito ay mangyayari itong this coming January 19, no? Sabado ito next week. January 19. Next Saturday. Next Saturday. Gagawin po ito from 8 a.m. to 7 p.m. No? Buong araw ito, 8 a.m. to 7 p.m. hanggang 7 po ng gabi sa Metro Tent, sa Metro Walk Ortigas. Tabi lang ito ng Meralco Theater, no, sa Metro Walk Ortigas. Now, para dun sa mga interesadong mag-attend, yung mga taga-probinsya natin dyan na Yes. pwede pang lumuwas, you still have time to prepare for this seminar. tinitingnan ko yung mga bumili actually ng tickets. Nagulat kami, merong mga taga-Pampanga pa, taga-Pangasinan, at mga luluwas sila. Kasi we have some people coming from Davao pa, and Mindanao and Visayas coming here. We're expecting kasi, ang isang seminar kasi dyan, libo yung uma-attend sa bawat seminar. Yeah, I know. Nakikita ko yan. And so, ang maganda dito, paano, magkano ba yung ticket? Sobrang mura lang ng ticket, 500 pesos lang. Murang-mura lang. Actually, yung 500 pesos, may kasama pa siyang handouts, may kasamang certificate of completion, at yung quality writing instrument mo. Sa totoo lang, ang babayaran mo lang doon, hindi yung seminar eh. Libre kasi yung seminar. Ang babayaran mo lang, yung venue lang, at yung course materials mo. Mga handouts. Kasi public service namin ito. Ito yung basic seminar namin to help empower Filipinos At to saka become millionaires. ito yung investment mo sa sarili mo. Oo, sa Di ba? sarili mo. So, 500. Saan ba makakuha ng ticket? Kung lahat ng interesadong mag-attend, you can get tickets for only 500 pesos para sa seminar na ito sa lahat ng sinihan ng SM. Punta lang kayo sa SM Tickets outlets, Centers, sa SM Cinemas nationwide, or pwede rin kayong tumawag sa opisina namin, 748-7646. 748-7646, or kung may tanong kayo, pwede kayong mag-text sa 0917-796-5173. Naulitin ko lang, Kuya El, no? 0917-796-5173. And para doon sa mga mahilig mag-Facebook, you can, pwede nyo akong i-add sa Facebook. Punta lang kayo sa facebook.com/JohnCalubTraining. O kaya naman ay punta kayo sa website ko, www.johncalubtraining.com. Ayun, ako, talagang doon sa mga hindi pa rin nakakuha sa dinami-daming yan, log on lang kayo sa Facebook ko. Lahat ng ating mga guests, pinopost natin yung kanilang mga contact numbers. Miss Abang, baka may gusto kong batiin. Magandang umaga sa lahat ng Kain Trip. Ayun, marami nakikinig sa atin na mga kain trip sa buong Pilipinas, ano? Okay, medyo kinakapos na tayo ng oras, medyo nag-overtime na tayo. Maraming salamat. Parting words mo, Sir John. Well, para doon sa mga nakikinig sa atin, ito lagi ko sinasabi, never let anybody steal your dreams away from you. So, just go for it. Ayun, wag mong panakaw ang iyong mga pangarap. Ayun, napakaganda nun. Maraming salamat. It's an honor for me na makasama kay Miss Aba. Sir John, it's my dream interview. At sana makasama pa namin kayo from every now and then na makatulong tayo sa sambayan ng Pilipino
nang magabayan natin sila sa tamang pagnenegosyo. Okay, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa Director's Booth, si Miss Bel Serrara, ang aking executive producer na napakasipag. Thank you very much. Sa technical, maraming salamat. At sa kape, maraming salamat, di ba? At sa lahat po ng mga nakinig, maraming salamat po. Ito po ang programang Super Entrepinoy, ang gabay sa pagnenegosyo. At ako po ang inyong nakasama. Ako po si Kuya El Pangulayan Buelba para sa Radyo Agila.